Napansin mo ba na kapag pinag-uusapan natin yung paggawa ng tama o yung mga malalaking moral decision sa buhay, madalas umaasa tayo na parang eksena ito sa pelikula? Oo nga, parang laging may dramatic setup. Yun nga eh. Alam mo yun, biglang may tutugtog na matinding background music, tapos may bigla ang pagbuhos ng adrenaline, at sa isang dramatikong sandali, boom! Magkakaroon ka ng tapang at gagawin mo ang tama. Right? Parang bigla ka na lang nagiging bayani mula sa kawalan. Yung tinatawag nating moment of ultimate clarity. Napaka-cinematic niyan, di ba? Oo, sobrang cinematic. At nakakaakit talaga ang ideyang iyan. Kasi gusto natin ng instant na solusyon, gusto natin ng biglaang pagbabago sa ating pagkatao na hindi na kailangan ng mahaba at nakakapagod na proseso. Kaso, kapag kunasoan na sa realidad ng buhay, let's say isang ordinaryong Martes ng umaga, walang background music na tumutugtog para sa'yo, wala kang mararamdamang adrenaline rush. Ayun, literal na ikaw lang at yung alarm clock mo. Correct. Ang totoo, kailangan mo lang pumili kung ihihit mo ba yung snooze button o tutuparin mo yung promise mo ang gumising ng maaga para magbasa. O kaya kung sasabihin mo pa yung totoo sa boss mo kahit na pwede mo namang pagtakpan yung naging mali mo. Bakit ganun? Bakit kahit ang mga tapat na mananampalataya, yung mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos at may malinis na intensyon, ay madalas pa rin nahihirapang sumunod sa Kanya sa mga pang-araw-araw na sitwasyon? At yan ang mismong core ng palaisipan pagdating sa spiritual formation natin. Kabaliktaran kasi ito ng madalas nating inaasahan. Akala natin, ang pagsunod or obedience ay nakabase sa tindi ng emosyon. Right. Pero in reality, mas nakabase ito sa kung ano ang ginagawa natin kapag wala na yung emotion. Kapag flat na yung feeling natin. Exactly. At yan ang sisisiririn natin ng malalim para sa iyo ngayon. Sa deep dive natin, meron tayong isang napakagandang stack of sources, mga notes, articles, at mga excerpts mula sa isang libro tungkol sa Spiritual Habits for Obedience o mga espiritual na gawi para sa pagsunod. Maganda yung text na yan. Sobrang siksik. At ang misyon natin dito ay i-unpack yung nakakagulat na katotohanan mula sa mga sources na ito, na ang tunay na pagsunod pala ay hindi nakasalalay sa mga panandaliang inspirasyon. Nakasalalay ito sa tahimik at tuloy-tuloy na paghuhubog ng mga pang-araw-araw na gawi. Yes. At bago tayo mag-dive in para sa iyo na nakikinig na yon, gusto kong linawin na ang usapan nating ito ay hindi para bigyan ka ng isa na namang checklist na magiging pabigat lang sa schedule mo. Please lang, no? More checklist. Di ba? Hindi ito to-do list na magpapag-guilt trip sa iyo. Ang pag-uusapan natin ay isang shortcut patungo sa isang buhay na matatag. Isang buhay na kapag tinamaan ng krisis o matinding pressure, hindi ka basta-basta guguho. Napakahalaga ng distinction na yan. Hindi tayo nagdadagdag ng pabigat, pinag-uusapan natin kung paano magtayo ng pundasyon. Dahil kung iisipin natin, kapag walang matibay na pundasyon, anumang inspirasyon o motivation na nakuha mo mula sa isang magandang talk or retreat, mabilis iyang maglalaho kapag naging abala na ang buhay at dumami na ang mga distractions. Okay, himayin natin ito. Bago natin pag-usapan kung ano-ano ba yung mga partikular na gawi, kailangan muna nating gibayin ng isang napakalaking maling akala tungkol sa kung paano ba talaga nangyayari ang pagsunod. Sige, paano natin i-deconstruct yan? Ihahalin tulad ko ito sa muscle memory ng isang atleta. Isipin mo ang isang basketball player na tumitira ng free throw. Huling 3 segundo ng championship game, tie ang score, sobrang ingay ng buong arena. High-pressure situation. Super high pressure. Pero hindi siya biglaang natututo kung paano itira ang bola dahil lang inspirado siya o dahil mataas ang stakes. Naipapasok niya yung bola dahil libu-libong beses na niyang ginawa yung mismong motion na yon sa isang tahimik na gym. Oo. Nang walang nanunood, ng amoy pawis lang at tunog ng sapatos niya ang naririnig. Hindi ka biglang matututo ng katapangan sa mismong gitna ng labanan. Sinasanay mo ito bago pa man dumating ang laban. Ang nakamamangha rito ay kung paano ito direktang sinusuportahan ng literatura natin ngayon, lalo na kapag tiningnan mo yung binanggit na reference sa Hebreo 5.14. Ano ulit sabi doon?
tapat na gulang na sa pamamagitan ng, at ito ang key phrase, patuloy na pagsasanay ay nakakakilala ng mabuti at masama. Patuloy na pagsasanay. Yes, at ang sarap pag-usapan nung salitang Griego na ginamit doon para sa pagsasanay. Ito ay gumnozo, kung saan natin nakuha ang salitang gymnasium. Wait, seryoso? Gumnoso? Kaya pala gym? Oo, literal na yon ang pinanggalingan. Ito ay literal na nangangahulugang physical at paulit-ulit na pagkondisyon ng katawan hanggang sa maging automatic ang reaksyon mo. Ang spiritual na paglago ay hindi lang mental assent o pag-agree sa isang concept. Kailangan nito ng neurobiological rewiring sa pamamagitan ng habit. Wow! So talagang literal na training ang hinihingi. Hindi lang siya feeling o emotion. Tama. Tingnan mo yung mga dakilang kwento sa sources natin, tulad ng mga figure sa Biblia. Kapag nababasa natin si Abraham sa bundok Moriah, yung moment na handa niyang ihandog si Isaac, madalas iniisip natin, grabe ang lakas ng faith niya nung araw na yon. Oo nga, parang biglang naging superhero of faith. Pero hindi iyon isang pabigla-biglang desisyon. Bunga iyon ng mahigit 30 taon ng tahimik at minsan ay palpak na paglalakad kasama ang Diyos, kung saan unti-unti niyang natutunan ang karakter ng Diyos. So build up pala yon? Oo. O kaya ang katapangan ni Reyna Esther na humarap sa hari para iligtas ang kanyang mga kababayan, kahit pwede niyang ikamatay yon. Hindi iyon aksidente o sudden burst of courage. Resulta iyon ng isang buhay na palihim na huhubog sa katapatan. Kapag nasa pressure cooker ka na ng buhay, hindi ka umangat sa level ng expectations mo, bumabagsak ka sa level ng training mo. Grabe! Paborito ko yung linyang yan na bumabagsak tayo sa level ng training natin. Kaya yung nakikita nating dramatikong sandali ng tagumpay, dulo na lang pala yun ng napakahabang proseso. Eksakto. So kapag pinag-uusapan ng muscle memory na spiritual, malinaw sa notes natin na ang unang hakbang para mabuo ito ay ang pag-aayos ng direksyon ng ating puso. At paano daw natin ito gagawin? Sinasabi sa mga source natin na nagsisimula ito sa panalangin at pagsuko araw-araw. Yes, the daily surrender. Pero teka, may gusto akong i-push back dito. Bakit kung minsan, para sa marami sa atin, ang panalangin ay parang nagiging mechanical na lang? Paanong mechanical? Minsan parang nagiging grocery list na lang siya ng mga hinihingi natin. Parang, Lord, bigyan mo ako ng ganito, ilayo mo ako sa ganito, sana pumasa ako. Parang naghihintay lang tayo na i-deliver niya ang mga order natin at nawawala yung sinasabi ninyong lalim. Paano naging habit of obedience yon? Valid na valid ang observation na yan. At nangyayari talaga yan kapag nakakalimutan natin ang pangunahing mechanism kung paano gumagana ang panalangin. Bago maging paghingi ang panalangin, ito ay dapat munang maging isang action ng pagbaling o turning. Turning, parang pagtalikod. Oo, ibig sabihin, pisikal at mental na pagbaling palayo sa sariling mga plano at obsessions at pagbaling patungo sa Diyos. Ito ay pag-align o pag-recalibrate ng ating puso. Ang pinakamagandang halimbawa na ibinigay sa text ay ang panalangin ni Jesus sa Gethsemane. Yung bago siya ipako sa krus. Puno siya ng pighati at stress doon, pero pansinin mo, ang panalangin niya hindi ang aking kalooban kundi ang iyo ang masunod. Wait, that makes total sense. Kasi madalas kapag nagdarasal tayo, we pray to change our circumstances, di ba? Parang, Lord, ayusin mo tong problema ko sa opisina. Oo, laging yung labas ang gusto nating baguhin. Pero sa Gethsemane, yung panalangin na yun was about changing himself para sumakto o pumasok sa sitwasyon at sa plano ng Diyos. That's a huge perspective shift. Ang prayer pala hindi para baguhin ang mundo sa paligid natin, kundi para palambutin yung puso natin bago pa man tayo bumangga sa mahirap na sitwasyon. Exactly. Iyon ang nagpapababa ng ating mga depensa. May binanggit din sa ating mga sipe tungkol sa isang case study sang babaeng nangangalang Ana. Ano yung kwento niya? Isa siyang professional na napaka-busy. Laging sunod-sunod ng Zoom meetings, punong-puno ang inbox. Ang ginawa niya, imbes na maglaan ng isang mahabang oras sa umaga na madalas niyang ma-miss dahil sa sobrang busy, natuto siyang mag-insert ng maliliit na moment-by-moment micro-pauses araw-araw.
Micropauses, gaano kabilis yun? Very quick. Bago buksan ng isang nakaka-stress na email o bago pumasok sa isang tense na meeting, humihinto siya ng 10 segundo para lang isuko ang kanyang mga plano at agenda. Sinasabi niya, Lord, I surrender my need to be right in this meeting. Wow, 10 segundo lang. Oo, at ang simpleng gawing iyon, kapag inulit-ulit mo pala, neurobiologically, pinapakalma nito ang amygdala mo, yung part ng brain natin na nagre-react sa stress, at nililipat yung control sa prefrontal cortex. Kaya ang naging resulta kay Ana, natuto siyang hindi mag-react out of anger or pride, kundi sumagot ng may wisdom. Dito talaga nagiging sobrang interesante ang lahat. Kasi kung iisipin mo, after nung prayer, after maibaling mo yung puso mo sa Diyos, kapag mag-isa ka sa kwarto o sa desk mo, the second na humarap ka na sa labas, bombarded ka na ng ibang mensahe, di ba? Oo, lalo na pag open mo ng phone mo. Ang susunod na labanan ay mangyayari na sa isip. Paano natin poprotektahan ang isip natin mula sa ingay at sa kultura na nangsasabi sa atin ng ibang definition ng success? Sinasabi ng source natin na kailangan nating i-rewire yung isipan sa pamamagitan ng pagbabad sa kasulatan o scripture immersion. Napakahalagang practice nito. At may napakagandang analogy silang ginamit dito. Ang Biblia raw ay isang salamin at isa ring lampara. Bilang salamin, inilalantad nito ang ating mga nakatagong motibo. Madalas kasi we rationalize everything, di ba? Sasabihin natin, hindi ako nainggit, competitive lang ako. Oo, galing nating mag-justify. Pero pag nabasa mo ang word, inilalantad ito na, oops, pride yan. Inggit yan. Tapos, bilang lampara, tulad ng sabi sa awit 119.105, nagbibigay ito ng liwanag para sa ating mga paa. Pansinin mo yung detalye, lampara para sa paa. Right, hindi pang malayo. Hindi siya isang higanting floodlight na nagpapaliwanag sa buong milya ng kalsada para makita mo na agad yung future mo. Ipinapakita lang nito ang susunod na hakbang na kailangan mong gawin ngayon. At nakaka-frustrate minsan yun kasi gusto natin makita yung buong plano. Nakaka-frustrate talaga kapag sanay ka sa kontrol. Pero iyan ang paraan kung paano natin nararanasan ang mismong mekanismo na tinutukoy ni Apostol Pablo sa Roma 12.2. Sabi niya doon, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Renewing the mind. Yes. Kung pag-iisipan natin, ang kulturang ginagalawan natin ngayon ay araw-araw tayong kinukwentuhan ng sarili nitong bersyon ng katotohanan. May kwento ang social media kung anong ibig sabihin ng kagandahan. May kwento ang corporate world kung paano ka dapat maging ruthless para umangat. True. Kung hindi natin sadyang ibababad ang ating isip sa Biblia, unti-unti at unconsciously nating tatanggapin ang mga maling kwentong iyon. Ngunit kapag nagbabasa tayo at binababad natin ang isip yatin sa mga istorya sa kasulatan, nahuhubog ang ating tinatawag na moral imagination. Teka, ipaliwanag natin yan. Ano ba talaga itong moral imagination na ito? Paano yung nagwo-work sa utak natin? Magandang tanong. Ang moral imagination ay parang pagbibigay mo sa utak mo ng isang malawak na reference library ng mga case studies. Okay, parang database. Oo, halimbawa, binabasa mo ng paulit-ulit ang kwento ni Joseph sa Ehipto kung paano siya trinato ng masama ng mga kapatid niya, ibinenta at nakulong ng walang kasalanan. Kapag na-absorb mo yon, nabibigyan ng bagong pattern ang utak mo. Okay. So kapag ikaw na misma ang humarap sa isang sitwasyon sa opisina kung saan siniraan ka ng katrabaho mo at ninakaw yung credit para sa project, hindi magpapanik ang isip mo at hindi ka instinctively gaganti. Magkakaroon ng pattern matching ang utak mo. Magmamatch siya dun sa story ni Joseph? Yes, maaalala nito, may ganitong kwento na. Alam ko na kung paano gumagalaw ang Diyos sa mga ganitong sitwasyon ng injustice. Instinctively o kusa mo nang malalaman kung paano responde dahil nakaprograma na sa isip mo ang mga kwento ng katapatan. Kaya pala hindi lang ito basta pagmemoraya ng mga verses o pagkuha ng facts para pumasa sa Bible quiz. Transformasyon pala ito ng buong pananaw mo kung paano mo tinitingnan ang mundo. Exactly. Okay, so willing na yung puso natin, na-rewired na yung isip natin. Ngulit, as we all know, minsan kalit alam mo na yung tama,
at gusto mong gawin yung tama, yung mismong katawan mo at yung emosyonal na pagnanasa mo ay kumukontra. Napakalakas ng mga appetites natin. Oo, yung natural human tendencies natin. Dito na pumapasok yung pangatlong point ng text natin, ang pagdidisiplina ng desire sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagsamba. Pero magde-devil's advocate ako dito on behalf ng mga listeners natin. Sige, ano yun? Sa isang modernong mundo na sanay tayo sa instant gratification, isipin mo, may grab food tayo 24/7, instant streaming ng movies pag bored tayo, tapos sa social media, isang scroll mo lang may instant dopamine hit ka na, di ba? Ang pag-aayuno o fasting ay parang isang self-punishment. Magandang point. Bakit pa natin gugutumin o i-deprive yung sarili natin kung we are already stressed out and burnt out sa buhay? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, masasabi ko na ang pag-aayuno ay hindi self-punishment. Sa katunayan, mas kailangan natin ang mekanismo ng pag-aayuno ngayon kesa sa anumang panahon sa kasaysayan, precisely dahil nabubuhay tayo sa kultura ng instant gratification. Paano mo nasabi yun? Ang ginagawa kasi ng pag-aayuno ay sinisira nito ang ilusyon na independent tayo at na kaya nating i-regulate ang sarili natin. Kapag nag-fast ka, kahit hindi lang sa pagkain, halimbawa ay nag-fast ka sa smartphone mo or sa social media ng isang buong araw, mapapansin mong nakakaramdam ka ng physical anxiety. Ay, totoo yan. Yung kamay mo parang may hinahanap. Diyan mo makikita na, oops, may hidden dependencies pala ako. May mga bagay pala akong ginagawang crutch o saklay para pakalmahin ang sarili ko tuwing stressed ako imbes na lumapit sa Diyos. Dito nagiging makatotohanan yung sinabi ni Jesus sa Mateo 4.4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Oo nga no, parang yung modern concept na dopamine detox. Kapag tinanggal mo yung constant stimulation, biglang lilitaw yung totoong state of mind mo. Makikita mo kung gaano ka ka-irritable, kung gaano ka kainipin. So, ang fasting pala ang naglalantad kung saan talaga tayo nakaangkla for comfort. Correct. Ngunit ito ang catch na binibigyang diin ng ating sources. Ang pag-aayuno ay kalahati lang ng equation. Oo, inaalis nito ang mga distractions at inilalabas ang mga hidden idols natin. Pero kung aalisin mo lang nang walang ipapalit, magiging miserable ka lang. Parang diet na parang nakakabaliw. Oo. Kaya dito pumapasok ang pagsamba o worship. Kung ang pag-aayuno ang naglilinis sa kwarto, ang pagsamba ang nagpapasok ng liwanag. Ang pagsamba kasi, at hindi lang ito tungkol sa pagkanta tuwing linggo ha, ito ay ang proseso ng muling pag-aayos o reordering ng ating mga pag-ibig. Reordering of loves. Yes, tayo kasi ay mga nilalang na ginagabayan ng kung ano ang pinakamahal natin. Kapag nakikita natin ang kadakilaan at ganda ng karakter ng Diyos sa pagsamba, natututong mahalin siya ng mas higit pa sa sarili nating mga comfort. At kapag mas mahal mo na ang Diyos kesa sa iyong approval rating o sa convenience mo, ang pagsunod ay nagiging isang kagalakan. Wow. Hindi na siya mabigat na pasanin kasi sumusunod ka na sa taong pinakamamahal mo. I love that. Fasting clears the room and worship lets the light in. Napaagandang isipin nun. Kaya, ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin? Meron na tayong daily prayer to calibrate the heart, scripture immersion to rewire the mind, and fasting and worship to discipline the body's desires. Yan yung mga personal practices natin. Oo, personal na mga habits ito. Pero kahit gawin mo ito lahat ng perfect, which is impossible, may malaking problema pa rin tayong haharapin. Bulag pa rin tayo sa sarili nating mga pagkakamali. Meron tayong tinatawag na blind spots. Laging meron yan. Kahit gaano tayo ka-intentional, madaling makumbinsi ang sarili natin na nasa tama tayo kahit lumilihis na tayo. Paano tayo magkakaroon ng proteksyon laban sa sarili natin? Dito na inilalatag ng ating mga sources ang konsepto ng mga safety nets, ang pangungumpisal at pananagutan sa komunidad. Dahil maliwanag sa text, hindi tayo idinisenyo para maging solo player sa spiritual life. Kung mag-isa ka, talo ka. Nagdudulot ito ng isang mahalagang tanong. Bakit ba napakadali nating manloko sa ating sarili? Bakit nga ba?
Base sa psychology natin, mayroon tayong confirmation bias at cognitive dissonance. Kalikasan natin ang i-justify o bigyang katwiran ang sarili nating mga maling desisyon para lang maprotektahan ang ating ego. Sasabihin nating, hindi naman ako nagnakaw sa kumpanya. Kinuha ko lang yung nararapat na bonus ko kasi ang dami kong overtime. Nako, oo. Tayo ang pinakamagaling na abogado ng sarili nating kasalanan. Tama ka dyan. Kaya kailangan natin yung unang safety net, ang pangungumpisal at pagsisisi. At kailangan nating i-clarify, ang kumpisal ay hindi ginawa ng Diyos para mag-guilt trip ka o para iparamdam sa iyo kung gaano ka kasama. Hindi siya parusa. Hindi. Ang design talaga nito ay magsilbing reset button na agad-agad nagpapanumbalik ng relasyon mo sa Diyos. Tulad ng sabi sa Juan 1.9, kung ipapahayag natin, siya ay tapat na magpapatawad at lilinisin tayo. Hindi mo na kailangang magtago sa dilim. At para maging ganap yung proteksyon natin, pumapasok yung ikalawang safety net na nabanggit mo, ang pananagutan sa komunidad o community accountability. Kung yung isip natin madaling makompromise, parang sinasabi mong ang community mo ang nagsisilbing external hard drive ng conscious mo. Kapag sira na yung internal compass mo, meron kang mga taong magsasabi ng totoo sa'yo. Tamang-tama yung external hard drive metaphor mo. Iyan mismo ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa Galatia 6.2 nang iutos niyang dalhin ninyo ang pasanin ng isa't isa. May isang kwento sa source material natin na nag-illustrate nito perfectly. Paano nila ginawa? May dalawang magkaibigan, parehong nasa corporate world, na nagkasundong magbahagyan ng kanilang mga kahinaan nang walang halong pag-uusga. Tuwing Biyernes, nag-uusap sila at tinatanong ang isa't isa ng mga mahihirap na tanong tungkol sa kanilang integridad, sa kung paano nila tinatrato ang pamilya nila at sa mga tuksong hinaharap nila. Grabe, ang tapang nun para gawin. Oo, pero dahil meron silang inaasahang magtatanong at magpapaalala sa kanila, naging sandigan nila ang isa't isa. Isang araw, isa sa kanila ay na-pressure ng boss niya na manipulahin ng ilang financial reports. Hala, Dahil alam niyang tatanungin siya ng kaibigan niya sa Biyernes, nagkaroon siya ng katapangan na humindi at piliin ng integridad, kahit na pwede siyang matanggal sa trabaho. Ang komunidad ang naging salamin niya para hindi siya lamunin ng sistema. ibig sabihin, kailangan mo ng kasama na kayang tumingin sa mga mata mo at magsabi ng, "Teka lang pre, hindi na ikaw yan na, lumalayo ka na sa tamang landas." Yun yung nagliligtas sa atin mula sa pagbagsak na hindi natin nakikita. Wow! Kaya para sa iyo na nakikinig at sumama sa aming paglalakbay ngayon, i-wrap up natin ang lahat ng ito. Sige, paano natin ibubuod? Ang takeaway natin mula sa lahat ng sources na ito ay ito. Ang tunay, matibay at pangmatagalang pagsunod ay hindi nasusukat sa mga madradramang krisis o sa mga pelikulang sandali ng kabayanihan. Nasusukat ito kung paano mo isinasabuhay ang maliliit at tahimik na ritmo araw-araw. Yes! Nagsisimula ito sa pag-calibrate ng puso mo sa pamamagitan ng araw-araw na pagsuko sa panalangin. Susundan na patuloy na pag-rewire ng isip mo sa pamamagitan ng pagbabad sa kasulatan para magkaroon ka ng moral imagination. Tapos, ididisiplina mo ang desires ng katawan mo sa pamamagitan ng pag-aayuno para tanggalin ang hidden dependencies at pupunuin mo iyon ng pagsamba para mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Napakaganda! At sa huli, pinuprotektahan mo ang lahat ng ito sa loob ng isang komunidad na may pananagutan at tapat na pag-amin ng mga kahinaan. Ito talaga ang arhitektura ng isang buhay na sumusunod. At tandaan, ang bawat isa sa mga gawaing ito ay mga maliliit na hakbang lamang. Wala ni isa sa atin ang makakagawa nito ng perpekto kaagad. May mga araw na makakalimutan mo mag-pause, may mga araw na tatanggayin ka ng emosyon mo. Normal lang yun. Oo, ang mahalaga ay ang pagpapatuloy. Ito ay pagtatanim ng mga ritmong ito sa lupa ng iyong pang-araw-araw na buhay kung saan unti-unti nitong babaguhin at huhubugin ang pinaka-core ng iyong pagkatao. At bago tayo tuluyang magpaalam para sa pagtatalakay natin ngayon, gusto ko namin iwanan ng isang malalim na tanong. Hindi pa natin ito direktang napag-uusapan kanina, ngunit nakabatay ito sa lahat ng prinsipyong hinimay natin. Isipin mo ito.
Nabubuhay tayo ngayon sa isang mundong kontrolado ng mga digital algorithms. Ang tindi ng impluensya niyan ngayon. Sobra. Ang mga social media platforms at mga apps mo ay sadyang ididisenyo ng mga pinakamatalinong tao sa mundo para pag-aralan at hubugin ang iyong mga gawi. Araw-araw, pinoprograma nila ang atensyon mo para impluensyahan kung paano ka mag-isip, bumili, at konsumo. Kung ang paghubog ng ating pagkatao ay nakasalalay sa ating mga habits, sino ang mananalo sa labanan para sa iyong atensyon at sa iyong mga gawi ngayon? Napakagandang tanong yan. Di ba? Kung ang direksyon ng iyong kinabukasan ay eksaktong salamin lamang ng mga gawi na pinapaboran at pinapakain mo araw-araw, sino ka 10 taon mula ngayon? Babalik tayo dun sa inaasahan nating eksena sa pelikula sa simula, yung may malakas na background music. Ang totoo, ang musika ay hindi tumutugtog ng malakas sa loob ng isang practice room o sa gym. Tahimik dun. Mahirap. Nakakapagod. Paulit-ulit. Pero sa loob ng tahimik na kwartong iyon, habang ginagawa mo ang mga maliliit na gawi araw-araw na walang nakakakita, doon nabubuo ang isang tunay na bayani. Pag-isipan mo yan, hanggang sa muli nating masusing pagtalakay.